Bilyonaryo bumalik mula sa isang business trip. Ang kanyang katulong sa bahay ay nagsabi ng isang pangungusap na nagbago ng lahat. Isang bilyonaryo ang dumating mula sa Geneva, patungo sa isang makikinang na gala, hindi alam na ang kanyang asawa at pinakamalapit na kaibigan ay nagnanakaw ng $40 milyon mula sa kanya mismo ngayong gabi. Pero ang isang taong walang napansin ay malapit nang magbago ng lahat. Ang katapatan ay hindi maingay at ang pagtataksil ay hindi kailanman nakikita ang katotohanan na darating. Bago tayo magsimula, ipaalam nyo sa comments kung anong oras na at taga saan kayo nanonood. Simulan na natin. Si Richard ay hindi pa man naglublob ng kanyang necktie. 3 linggo sa Geneva at diretso siya mula sa sasakyan patungo sa gala dahil nag-text si Diana, "Huwag kang maging late. Lahat naghihintay sa'yo." At hindi niya kailanman pinapahintay ito ng 2 beses. Nakatayo siya sa gilid ng kwarto na may hawak na baso ng scotch na hindi niya hinawakan, pinapanood siyang tumawa sa isang bagay sa kabilang dulo ng ballroom. Mahal pa rin niya ang paraan ng pagtawa nito. Hindi niya narinig si Grace hanggang sa makalapit na ito sa kanya. "Anne Whitmore." Malapit na. Lumingon siya. Itim at puting uniforme, puting ruffled headpiece, pilak na tray sa kamay. 4 na taon sa bahay na ito at palagi siyang ganoon, nariyan nang hindi humihingi ng pansin. Tiningnan niya ito ngayon. May mali. May nasa likod ng mga mata nito na walang lugar sa isang party. "Grace." Pinanatili niyang kalmado ang boses. "Okay ka lang ba?" "Hindi, sir," sabi nito ng diretsyo, walang paumanhin. "At hindi pa rin kayo. Pero kailangan ninyong maging okay bago pa lumayo pa ang gabi na ito." Natigilan siya. "Ano ang ibig mong sabihin?" Lumapit ito ng kaunti. Itinaas ang kamay malapit sa bibig, pinoprotektahan ang mga salita mula sa buong kwarto, at ibinaba ang boses hanggang sa halos bulong na lang sa tainga niya. "Ang inyong sihi at ang inyong asawa ay nagkikita ng pribado tuwing Martes sa loob ng 3 buwan. Noong nakaraang linggo, naiwan nila sa study ang mga dokumento ng transfer ng aksidente. Pinakamaikling paghinto, ang paghinto ng isang taong alam kung ano mismo ang gagawin niya sa kapwa-tao. Inililipat nila ang $40 milyon mula sa inyong personal trust ngayong gabi, sir." Hindi gumalaw si Richard. Nanatili ang baso sa kamay. Nanatili ang mukha pasulong. Nagpapatuloy ang kwarto, tunog ng kristal, may tumatawa ng malakas, mga biolin, at wala ni isa rito ang umabot sa kanya, dahil may biglang tumahimik ng lubos sa loob ng dibdib niya, ganap at nakakapangilabot. "Ulitin mo," sabi niya. "Ang inyong sihi at ang inyong asawa." Malumanay ang boses nito, pero hindi niya pinapawi ang bigat ng mga salita. 3 buwan. $40 milyon ngayong gabi. Si Marcus. "Sir." Tumingin siya sa kabilang dulo ng kwarto. Si Marcus Cole, 51 taong gulang, malapad ang balikat, manipis na blonde na buhok, nakatayo sa bar, ganap na kalmado. Inumin sa isang kamay, cellphone sa kabila, suot ang gold cufflinks na ibinigay ni Richard sa kanya noong araw na ginawa siyang may engraving, may petsa. "Dahil earn this, dahil I trust you with everything I've built." "Matagal mo nang alam?" 3 linggo, sir." 3 linggo, ulit niya ng dahan-dahan. Parang isang lalaking kailangang ulitin ang isang bagay para maging totoo sa isip. "Hindi ko maibigay sa'yo ang isang hinala lang. Kailangan kong maging sigurado bago ako lumapit sa'yo." "At sigurado ka na?" Walang bahid ng duda. "Na-photograph ko ang bawat pahina ng mga dokumento, petsa, halaga, account numbers, lagda ng 2. Nasa top drawer ng inyong desk ang flash drive. Inilagay ko ito kaninang umaga bago dumating ang mga bisita." Humarap siya ng buo rito. 3 linggo mo itong daladala mag-isa." "Sir." Grace, nagbago ang tono ng boses niya. "Maaari kang mawalan ng lahat. Pwesto mo rito, reference, kita mo. Alam mo ba iyon?" "Alam ko." "Bakit? Bakit mo isinugal lahat?" Tahimik ito saglit, hindi dahil nag-aalinlangan, kundi pumipili ng tamang salita. 4 na taon na ang nakalipas, malubha ang sakit ng nanay ko. Hindi ko alam kung paano humingi ng day off, natatakot akong subukan. Sabi ko sa sarili, kakayanin ko, hindi ko kayang mawala ang trabaho.
Huminto ito. Tinawag niyo ako sa opisina bago pa ako makapagsalita kahit kanino. Sinabi niyo sa akin na kumuha ng 2 buwan na fully paid at sinabi niyo. May lumambot sa boses nito mula sa alaala. Grace, ang pamilya ang nauna sa bahay na ito. Hindi yon tanong. Ganoon lang talaga. At hinatid mo pa ako sa pinto mismo. Walang sinabi si Richard. Wala pang sinuman ang gumawa niyon sa akin, tuloy nito. Sa kahit anong trabaho, sa kahit anong kwarto. Pinadaman niyo sa akin na mahalaga ang buhay ko sa labas ng mga dingding na to, na tao ako, hindi lang Huminto ito. Totoo ang bawat salita niyo, alam ko mula sa sandaling lumabas iyon sa bibig niyo. At nang makita ko ang mga dokumento at naintindihan ko ang nangyayari. Tumingin ito ng diretso sa kanya. Naisip ko, binigyan niya ako ng grace ng walang halaga sa kanya. Ang pinakakaunti kong magagawa ay ibigay sa kanya ang katotohanan kahit na may halaga sa akin. Hindi ka ba natukso na manahimik na lang, tanong niya ng mahina. Naibaba ang ulo at magpanggap na hindi mo nakita. Araw-araw sa loob ng 3 linggo, sagot nito. Tuwing umaga, naisip ko kung gaano kadali iyon na hindi naman ito bahay ko, hindi kasal ko, hindi buhay ko na ipagtatanggol. Huminto saglit. Pero tuwing umaga rin, naiisip ko kayo sa kwartong katulad nito, nakangiti, akala mo tama pa rin ang lahat. At hindi ko kaya, sir. Hindi ko kayang tumingin sa'yo na alam ko ang alam ko at manahimik. Tumingin siya palayo rito. Tumingin kay Diana na tumatawa pa rin. Itinaas nito ang kamay sa collarbone, ang galaw na kilala niya sa loob ng 31 taon, ang ibig sabihin ay may totoong naantig dito. At lumapit ito kay Marcus at nagsabi ng isang bagay na nagpahagikik nito ng malakas. 31 taon. Naisip niya ang sahig ng kusina alas negatibo, 4 ng umaga noong araw na namatay ang nanay niya. Nahanap siya ni Diana roon, hindi umiiyak, walang laman lang, at umupo ng walang salita. Walang kwentuhan mo ako, basta ang ulo nito sa balikat niya at ang kamay sa kamay niya hanggang mag-umaga. Naisip niya noon, mawala man sakin ang lahat, basta siya meron pa ako. Naisip niya si Marcos noong unang taon. Ang folding table, ang sira-sirang laptop, murang sandwich, dahil wala silang pambili ng iba. Si Marcos na tumingin sa kanya at nagsabi, Rich, hindi ako nandito para sa maaaring mangyari nito. Nandito ako dahil sa kung sino ka na. Iyon ang pangako. You have the word. Sumakit ang mga mata niya. Hindi siya umiyak, pero dumaloy ang sakit ng dahan-dahan, malaki, hindi alon kundi tubig na tumataas. 31 taon ng buong tiwala, ng pagmamahal ng hindi tumitingin, ng pagbibigay ng lahat ng malaya at paniniwalang ganoon din ang ginagawa ng mga nasa paligid niya. At ngayon, ang partikular na sakit ng pag-unawa na ang kanyang katiyakan ang pintuan na tahimik nilang nilakaran tuwing Martes, habang siya nasa Geneva, naglo-close ng deals at nag-iisip ng pag-uwi. Huminga siya 1 beses, 2 beses. Tapos naisip niya si Grace, 27 taong gulang, nakapress na uniforme, hawak ang pilak na tray na hindi naman talaga sinuserve. 3 linggo ng pagdadala ng isang bagay na maaaring mag-alis ng lahat sa kanya, maingat, matyaga, dahil ayaw niyang magdala ng ibaka, kung kaya niyang dalhin ang katotohanan. Sa ilalim ng sakit may nanirahan. Hindi kapayapaan, hindi pa. Pero may matibay na pundasyon. Parang bato na nakahanap ng lupa sa ilalim ng madilim na tubig. Kaya ko pa ring magpadama sa mga tao na mahalaga sila. Ibig sabihin, ako pa rin ang taong akala ko ako. Sila ang nagbago. Humarap siya rito ulit. Grace. Huminto siya sa harap nito. Noong unang umaga na nakita mo ang mga dokumento, ano ang naramdaman mo? Naisip nito ng tapat. Nasuka, sabi nito ng mahina. Tumayo ako sa study nang hindi ko alam gaano katagal. Umaasa akong mali ang nabasa ko. Bumalik ako ng 3 beses dahil ayaw kong totoo. Tumingin ito sa mata niya. Gusto kong hindi totoo, sir. May nabasag sa mukha niya saglit. Isang hiwa lang. Salamat sa pagmamahal mo kung totoo man o hindi. Siyempre nagmalasakit ako. Hindi lahat gagawin yon. Humugot siya ng hininga, tapos mahina, manatili kang malapit, Grace. Baka kailanganin kita bilang saksi sa susunod na mangyayari. Tumingin ito sa kanya. May nagbago sa mga mata nito. Opo, sir.
Hindi siya pumunta sa study. Hindi niya hinila sila sa gilid o ibinaba ang boses o binigyan sila ng awa ng pribadong usapan. Binigyan na niya sila ng 31 taon ng awa. Binigyan niya si Marcos ng 22 taon ng tiwala. Tapos na ang pribado. Naglakad siya sa gitna ng kwarto. Kinuha ang kutsilyo mula sa pinakamalapit na mesa at tinapik isang beses sa kristal na baso. Malinaw at maliwanag ang tunog sa buong ballroom. Tumigil ang biolin. Nahinto ang mga usapan. Daang mukha ang tumingin sa kanya. Mga taong kilala ang pangalan niya sa loob ng dekada. Mga taong kumain sa hapag niya, nagtuost sa kalusugan niya, at tinawag ang sarili niyang kaibigan. Tumingin si Diana mula sa kabilang dulo. Naputla ang mukha nito. Dahan-dahang lumingon si Marcos mula sa bar. Tiningnan sila ni Richard ng matagal. Tapos tiningnan ang buong kwarto. Paumanhin sa pag-abala sa gabi, sabi niya. Kalmado ang boses, hindi nagmamadali. Ang boses ng isang lalaking tapos na ang lahat ng desisyon. Karamihan sa inyo ay matagal nang kilala ako. Ang ilan sa inyo ay kilala rin si Diana ng matagal, at halos lahat dito ay kilala si Marcos Cole, ang aking ang tinawag kong pinakamalapit na kaibigan sa loob ng 22 taon. Tahimik na tahimik ang kwarto. Dumating ako gabi na ito mula sa Geneva at nalaman na habang wala ako, ang dalawang taong ito, ang asawa ko at ang pinaka-trusted kong kasamahan, ay nagkikita ng pribado tuwing Martes sa loob ng 3 buwan. Nagpaplano na ilipat ang US dollars 40 milyon mula sa aking personal trust. Huminto siya. Hayaang tumama ang mga salita sa kwarto na parang bato sa tahimik na tubig. Ngayong gabi, habang nakatayo kayo sa bahay ko at umiinom ng alak ko, nakaschedule ang transfer. May gumawa ng tunog sa likod, mabilis na nilunok. Na-freeze na ng aking abogado ang account 1 oras na ang nakalipas. Walang kasiyahan, walang galit, puro katotohanan. Malinis at tapos na. Marcos, gusto kong ilagay mo ang keycard at company phone mo sa mesa na to bago ka umalis. Maghihintay ang security sa pinto. Tumingin siya kay Diana, ang babaeng pinagbuhatan niya ng fountain, ang babaeng nakaupo sa malamig na sahig ng kusina alas negatibo, 4 ng umaga nang wala na siyang maitawid. At sa tingin ko alam mo na ang natitira. Binuksan ni Diana ang bibig. Itinaas niya ang isang kamay, isa lang, mahina. Huwag, sabi niya. Please, sapat na yon sa atin. Isinara nito ang bibig. Nakakuyom ang panga ni Marcos. Kulay abo ang mukha ng isang lalaking nakikita ang bawat bersyon ng kinabukasan niya na natutunaw sa harap niya. Inilagay niya ang baso sa bar, tinanggal ang keycard, inilagay ang phone sa tabi nito nang hindi tumitingin kahit kanino, at naglakad patungo sa pinto. Sumunod si Diana saglit lang. Walang salitang lumabas sa kanila. Humawak ang kwarto ng hininga ng matagal pagkaalis nila. Tapos marahang inilagay ni Richard ang kutsilyo sa mesa. Paumanhin kayo kung nasaksihan niyo to, sabi niya sa buong kwarto. Enjoy niyo ang natitirang gabi. Humarap siya. Naglakad sa gitna ng karamihan na naghiwalay ng walang utos. Lampas sa mesa ng champagne, kristal na baso, at daang mukha na magkukwento nito sa loob ng maraming taon. Lampas sa mga biolin na hindi pa nag-uumpisa ulit. Lampas sa lahat ng itinayo niya, binayaran at pinaniwalaan. Sa daan palabas, napadaan siya kay Grace. Huminto siya sa tabi nito. Saglit lang, sapat lang. Kahit ano pa ang mangyari, sabi niya ng mahina. Ikaw ang pinakatapat na tao sa kwartong ito ngayong gabi. Tumingin ito sa kanya. Napakaliwanag ng mga mata nito. Kayo rin po, sir. Sa labas, malamig at malinis ang hangin. Gumagalaw ang lungsod sa paligid niya, ilaw, traffic, ordinaryong ugong ng mundo na walang kaalam-alam sa nangyari sa loob ng gusaling iyon. Tumayo siya sa tuktok ng hagdan saglit. Bukas ang navy suit jacket, walang tawag na kotse, walang plano maliban sa susunod na hininga. Hindi siya nawasak. Hindi siya nasira, hindi sa paraang natakot siya noong unang pumasok ang mga salita 1 oras na ang nakalipas. Mas magaan siya kaysa dati sa loob ng mahabang panahon.